All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And welcome po muli dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. At maraming salamat po sa sumusuporta sa channel na ito at doon din po sa isa nating channel na Tokis Virador. Konti-konti na pong umaangat ang channel na iyon. Nagla-live stream po tayo doon at nag-upload ng mga music video na pang-politika po. Okay, may God bless us all, may God bless our country, and may God bless and protect the Marcos administration from the forces of Kampo ng Kadiliman and their minions. So pag-usapan natin mga kababayan, ito pong si Senator Bongo na kung saan mukhang itong tao na to wala talagang alam ito. Hindi dapat ito naging mambabatas, no? Mukhang yung mga pinagsasabi niya sa kanyang speech doon sa plenaryo nung sila ay nanumpa bilang mga senator judges sa impeachment trial ng inyong VP Sara Tocmol Duterte, bumoto nga ng yes to proceed with the impeachment trial. Pero mukhang sinasalungat naman niya ang sarili niya tulad nung iba na kasama niya na 18 na bumoto para i-remand o ibalik sa House of Representatives yung impeachment case. Napakatalino po talaga nung mga bumoto doon ng yes. Kasi karamihan po sa kanila, majority of those 18 are not even lawyers. Naturingang mga senador, no? Ewan ko ba, bakit naiboto ang mga yan? Mga kababayan. Ganyan po ang kalidad ng mga mambabata sa atin, no? Biruin nyo, wala nga silang constitutional power to remand that one. Ibalik yan, kundi nasasabi lang nila na nasa house rules natin kailangan pulido na wala itong constitutional infirmities, no? Hindi nilalabag ang constitution kasi daw po binaliwala ng Kamara de Representante yung tatlong na i-file na impeachment case. Bakit daw itong ika-4 na lumagpas na ng taon, tumawid na ng 2025, ito pa yung nauna. Yun po ang gusto nilang maliwanagan. Nasa House Rule naman daw po nila yan. Senate Rules. Pasensya naman, lagi nating nasasabi, House Rules. No? Pero ano po ba ang mas mataas? Senate Rules or the Constitution? Talagang paulit-ulit nyo na lang ginahasa ang Constitution. Nag-swear pa kayo bago kayo nung nanunumpa kayo bilang mga mambabatas, nung nanalo kayo, you swear an oath to protect the Constitution from all foreign or domestic threats. But kayo pala mismo na mga mambabatas ang threat sa Constitution. Itong lalo na si Bongo, sinabi niya, ang impeachment case po o trial ay hindi naman nakakain. Puta naman, no? Literal na pagkain ang gusto mo? So inahan din tulad mo ang impeachment trial para kay VP Sara Tocmol Duterte sa isang pagkain? Anong relationship niyan? Ang hinahanap natin sa impeachment trial na ito ay katotohanan. Oo, hindi rin nakatakain ang katotohanan, pero mararamdaman mo. Hindi naman lahat pagkain, Bongo Huwag mo namang gamitin ang poverty porn. Huwag mong utuin ang sambayan ng Pilipino. No? Lahat ng mga nakagawa ng pagkakamali, may aligasyon ng korupsyon. Huwag nyo na pong kasuhan. Huwag nyo na pong hatulan. Huwag nyo na pong padhalan ng mga kaso sa korte. Tanggalin na lang natin ang korte kasi hindi naman nakakain ang korte. Ganun ba, Bongo? Tanggalin na lang pala natin ang Senado kasi hindi naman nakakain yan. Yung mga pinapasahod sa inyo, lahat kayo dyan sa Senado mula sa mga na-hire ninyo, mga kontraktor na maglilinis ng Senado, tanggalin na lang. Kasi hindi rin naman yan nakakain. Ibigay na lang sa sambayan ng Pilipino lahat ng perang ginagastos sa pag-i-exist ng Senado para may pambili ng pagkain. Ganun ba, Bongo? Hindi mo naman lang inintindi bakit may impeachment case sa iyong mahal na Sara Duterte? May impeachment case kasi
nakakitaan ng mga aligasyon ng korupsyon, nakakitaan ng aligasyon ng pagpatay ng tao. May nakitaan siya ng aligasyon ng betrayal of public trust. So hindi nakakain ang mga yan. Pero ang kailangan natin ay hustisya. Hindi rin nakakain yun, pero nararamdaman. Ayun po ang balance ng buhay. May mga bagay na literal na nakakain, may mga bagay na hindi literal na nakakain. Nasaan ang utak mo, ha? Ikaw Bongo. Nasaan ka hiya-hiya ka na tsekwa? Ha? Tulad lang ng pag-uutak ng mga nandun sa nanggugulo sa West Philippine Sea. Lahat na lang ng sinasabi mo sa plenary, sa mga interview mo, hindi naman nakakain yan. Magtrabaho na lang tayo. So lahat na lang pagkain, lahat na lang gagamitan mo, aapila ka sa emosyon ng sambayan ng Pilipino na mga lahat patay gutom. So ganun ka Bongo eh. Wala nang accountability. Ha? Wala nang dapat maparusahan. Yung mga nagnakaw, okay na yan. Yung mga mamamatay tao, okay na yan. Kasi hindi naman yan nakakain. Sayang ang oras sa paglilitis. Kasi hindi naman nakakain. O di ganun pala. Ha? Kung ganun naman pala ang general statement mo, i-general na rin natin na tanggalin na ang korte. Tanggalin na. Wala nang maglilitis kasi hindi naman nakakain yan. Wala nang magpapile ng kaso kasi hindi naman nakakain yan. Walang relasyon sa pagkain yan. Ganun Bongo eh. No? Gusto mong maging sikat. Gusto mo lang may masabi ka. But what you have said, it doesn't. Walang kinalaman sa impeachment trial. Ang dito sa impeachment trial na to, we want accountability. We want to stop the pattern of impunity of these corrupt, malverse, abhorrent officials from being evil in the coffers of the Filipino people. Doon sa kaban ng bayan. Doon sa moralidad. Ano ang morality pag natin ganyan? Lagi na lang i-equate sa pagkain. Hindi nakakain. Kaya nga sinopla ka ni Coco Pimentel eh. Hindi lahat ng bagay na i-equate sa pagkain. Meron ding mga non-physical aspect ng pagkain like your spiritual life. Like your morality. Bongo! Anak naman ng siopaw, lahat na lang. Uutuin mo ba kaming mga Pilipino? Ang mauuto mo lang ay yung mga walang sense. Ha? Yung okay na lang na, ginawang ka ng mali, okay lang yan. Hindi naman nakakain yan eh. Ginahasa ka, binarubal ang pamilya mo. Ikaw, Bongo, pag sakaling ginawang ka ng mali, anong gagawin mo? Halimbawa, isa sa mga miyembro ng pamilya mo ginawa ng mali. Huwag kang tatakbo sa korte. Bakit? Hindi naman nakakain yon. Di ba maling-mali? Wala kang sense. Useless kang senador. Manggagamit ka lang, tapos may bala kang tumakbo? Nako, Diyos mio, mga kababayan, ganyan ang magiging presidente nyo? Binababoy ang West Philippine Sea. Huwag nyo nang patulan, hindi nakakain yan. Naglaganap ang krimen ng mga tsekwa. Huwag nyo nang patulan yan, di naman nakakain yan. Bulagta dito, bulagta doon ng mga Pilipino. Ang mga kababayan, binabastos, ginagahasa. Huwag nyo nang patulan yan, di naman nakakain yan. Di ba ganun, Bongo? Ganyan ba ang gusto nyong maging presidente? Walang accountability? Patuloy ang pattern of impunity sa mga earing official, sa mga magnanakaw, sa mga mandarambong, sa mga abhorrent and yung mga bastos na mga government officials, doon sa mga mamayan, mga tiwali, mga kriminal. Huwag yun ang patulan. Hindi naman nakakain yan. Ganyan ang mambabatas ninyo. Ganyan kayo inuuto ni Bongo. Lahat na lang ginagawa niya kayong patay gutom. Ang tingin ni Bongo sa mga Pilipino ay mga patay gutom kasi tsekwa siya. Ganyan po si Bongo, nagtatago sa anyong maamong tupa, pero sa totoo lang ang tingin niya sa mga Pilipino, mga patay gutom, tulad nung amo niyang si Digong nang sinabihan niya yung mga jeepney drivers na mga PI kayo, mahihirap kayo, mga patay gutom kayo, bahala kayong mamatay, wala akong pakialam. Sabi yan ni Digong. Nung galit na galit siya dito sa modernization ng mga jeepney, mamatay kayo sa hirap, sa gutom. Mahihirap kayong mga PI kayo. Ganon din ang tingin ni Bongo
sa mga Pilipino, sa mga totoong Pilipino na ang mga dugo ay 100% Pinoy. Hindi ang apelyido ay Go, hindi ang apelyido ay Ang. Ha? Pasensya naman sa mga ibang inchik, hindi po lahat. Ha? Hindi po lahat ng Chinese Filipino ay ganyan ang pag-uugali sa pananaw ni Bongo. Matitino po yung iba dyan. Mas may dugo pang Pilipino. Si Bongo nagpre-pretend na Pilipino. Baka naman late registration ka, Bongo. Ha? Animal ka, pasensya ka ha. Hindi tama yung sinabi mo. Ini-equate mo na mga patay gutom ang mga Pilipino dahil hindi naman nakakain ng impeachment. Yan ang isaksak mo sa kokote mo. 'Di ba? Huwag kang magkunwari, Bongo, huwag kang mag-among tupa. Isa kang wolf dahil ang amo mo ay isang wolf. Isa kang bulok na kamatis. Ha? Naupunta naman tayo dito kay Robin at Bato. Si Batorni at yung alalay ni Batorni na si Robin na wala rin, maka Duterte din, ugaling Duterte, gustong mamisikal ng kapwa senador. 'Di ba? Sanggano lang. O dapat nakipagsuntukan na lang kayo para pareho kayong matanggal na bilang senador. Ha? Ang yabang mo. 'Di ba? Pero ang sabi ng iba, script lang daw 'yan kasi nagyakapan din sila sa dulo. Ako kung nag-amend sila. Ha? Pero itong si Robin at Bato, sila po ay nagdideklara ng tagumpay. Panalo daw po sila. Si Bato, nag-ano sa kanyang social media, wagi tayo, sabi niya, kasi nasa akin ang Holy Spirit. Ayan, nakastigo na natin si Bato dyan, ha? Blaspherer po yan, parang si Kiboloy na sinasabing anak siya ng Diyos. Ganon din si Bato. The Holy Spirit will not guide you to lies. The Holy Spirit will not tell you to keep lying. The Holy Spirit will guide you to truth, to tell the truth and nothing but the truth, so help you God. Di ba, Bato? O si Robin naman, sabi niya, we have won the battle, but we have not won the war yet. O feeling niya, gera daw po yung ginagawa nila sa impeachment trial. Gera. Pero hindi kayo sumusunod sa konstitusyon. Anong klaseng gera? Patuloy na pagbabaluktot sa katotohanan. Patuloy na pagbabaluktot sa sinusulat ng konstitusyon. Panalo na kayo sa tingin nyo niyan? Nanalo kayo? Dinismiss ba? Binalik lang sa HOR para siguraduhin na walang constitutional infirmity. Pero ano nangyari? Paano ka nanalo? Ibabalik din sa inyo yan. Hanggat hindi na outright dismissal yan, hindi kayo nananalo. Maski na ma-dismiss yan, hindi pa rin kayo panalo. Matagal pa yan sinasabi mong gera na yan. So ngayon, sige, pagbigyan kita, nanalo ka, yan ang pananaw mo. Ha? Kasi hindi ka naman abogado eh. Makitid ang utak nyo, mababaw ang pangunawa ninyo. Niremand lang, kala mo panalo na kayo? Ano nangyari? Binigyan pa rin ng summon si Pusit. Napilit na kini-question ni Bato, bakit pa daw papadala ng summon si Pusit? Wala na nga yung article of impeachment. Diba? Niremand na, binalik na. Meron ka naman kopya eh. Hindi nyo naman dinismiss, hindi nyo binasura kasi wala kayong karapatan. It is a violation, even the remanding of that impeachment back to the Congress at to the Kamara de Representante ay illegal, unconstitutional. So sino ang lumalabag? Naturingan kayong mga senador pero kayo ang unang lumabag sa konstitusyon. That is the highest betrayal for the country. Sabi nyo, mahal nyo ang bansa. O diba, ano ang sabi ng konstitusyon? Di ba? Mga lawmaker na lawbreakers. Nagwagi daw sila. Yun ang pananaw nila. Kasi mga Batorni, mga makikitid ang utak. Yun lang, nanalo na kayo, nagbubunyi na kayo. Sige, pagbigayan natin kasi mabababaw. O di ba? O kayo po, ano pong yung masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.